Dreams! Please support Reaper Rocker! Ma-advise ko, put yourself out there. Alam nyo, maraming magagaling na ibang banda, maraming magagaling na ibang singer, na gitarista, na drummer, but if you put yourself out there, if you have the courage na ipakita mo yung talent mo without any hesitation, without any fear, without any doubt, makakamit mo yung pangarap mo. Hello everyone, this is Ian from Reaper Rocker. On today's episode, nag-interview tayo ng banda. Na-interview natin ang bandang Melon Dreams at alamin natin ang tungkol sa kanilang musika. So, bago rin nyo pala panoorin tong video na to, I had released the previous episode tungkol sa bandang Melon Dreams. Kung gusto nyo silang makilala, please do check that out and check out na rin yung kanilang music bago nyo i-continue na panoorin tong episode na to. So, if you're excited to watch this video, don't forget to subscribe to my channel and follow my social media accounts. Let's go! Melon Dreams is an indie pop and alternative rock band from Quezon City that has been steadily gaining traction in the local independent scene. The band has been active in the local indie scene, solidifying their presence through both digital release and gig circuit. The latest release that they had was Mapaglaro that was released on April 2026, and they had also performed in Edge TV Philippines for a live session showcasing their soulful and emotional performance style. So last time ay nagkaroon ng gig ang Musika Patiran noong April 11 sa 7th Garage Bistro at personally, invite ko ang bandang Melon Dreams na tumugtog sa aming gig at doon din ako nagkaroon ng pagkakataon na ma-interview ang banda. So, kilalanin natin ang Melon Dreams at ang tungkol sa kanilang musika sa video na to. Ayan, hello everyone, this is Ian from Reaper Rocker at kasama natin ngayon ang bandang Melon Dreams. So yun, magpakilala muna ang bawat miyembro. Ako tayo pala sa bass. I'm JP on drums. Shelly as vocalist. Nuts on keyboard. Sorry. Ako si Edward Paparami. Hindi, ako yung guitarist. So yun, nag-prepare lang tayo ng mga ilang questions sa banda at kilalanin natin sila. So let's begin. Nabuto noong 1996. Hindi, nung ano lang. Nung bago pa lang mag-pandemic, binuo na namin to ni Edlord eh. Pero may mga past member na rin na sumakabilang na. Hindi, so umalis na. Parang hindi na naintay yung panahon sa Ayun, hanggang sa kinontak uli namin ni Ed, si Shelly para mabulit. Ayun, tapos nag-jam kami ulit. Si Mario, yun, nakita ko sa palengke. Yun. Bali, ganun. Nagdire-diretso na lang din kami. Tapos hanggang mabuo namin yung, kumbaga parang puzzle yan pag banda eh. Hanggang mabuo kung sino yung talagang tatapat, di yun talaga. So, actually stable naman kami ngayon. So, basta may tugtugan, tugtog lang ulit. So, yung meaning ng Melon Dreams, actually, it's an abbreviation. So, M-E-L-O-N. So, it's actually our vision as a band. So, ang goal namin as a band is make everyone love our name. So,
Melon Dreams. So, di ba? So, we're gonna make everyone love our names dahil iisa yung pangarap namin through music. So, Ako, sa drummer, siguro Moonfalls and Caterpillars. Dito sa bato. Pero dati kasi ano ko metal drummer. So, malaking adjustment yung ginawa ko dito. So, Goo Goo Dolls. Drummer ng Goo Goo Dolls. Yan. ako naman as a singer, if you're fan of Demi Lovato, Miley Cyrus, mga Hannah Montana days, ganyan, di ba? Rockstar, di ba? Parang glamorous rockstar. Yun. Yung mga influence ko. And actually, marami pa akong magaganda. Tinitingala talaga mga singers and artists. But, yeah. Tsaka nagustuhan ko talaga yung musika namin. So, ayos siya. So, Ako naman siguro yung pinaka Beatles. Yan. Common na yun eh. Marami pero kumbaga sinagit na ako Beatles. Yan, yun talaga. Ako, actually, experiment yung sa akin eh. Basta ang ginagawa ko lang is yung medyo didikit tayo sa pop alternative. So, yun yung parang ini-aim ko na tunog ko as a band siguro. Bilang bassist ng banda, naging influence ko dito sa banda yung mga folk song, tsaka syempre yung mga old school na music. Pero lahat naman ng music na-adapt ko naman. Pero syempre yung meron kasi kaming parang goal sa band sa paggawa ng song. Ayun lang. Yun. Actually, struggle. So far, sa scheduling lang. Pero actually, nagagawa naman namin ng paraan. At the same time, masaya kami. Yun. Tumutugtog, masaya kami. Kumbaga, hindi na namin din iniisip yung mga stress sa buhay eh. So, hindi naman siya totally stress reliever. Kasi, ang totoo, meron kasi kaming goal. Yun ang medyo pinanghahawakan namin as a group. Kasi kung gagawin mo lang siya stress reliever or something, ba't pa tayo nagbanda, di ba? Kumbaga, dapat may aim, may goal para maabot natin kung ano yung dapat nating maabot. Halos lahat naman ng banda meron nun eh. Siguro, different lang sila. Magkakaiba lang kung paano nila i-approach or kung paano nila abutin. Ganun. Struggle pera eh. Hindi, joke lang. Hindi, siguro lang, pampasaya lang din. Lahat naman ng tao may struggle eh. Pero iba-iba lang. Siyempre, andito na kami sa struggle na pinakamasaya na tumutugtog. Struggle siguro schedule lang. Tapos yun lang. Kasi na-enjoy ko naman enjoy naman yung music. Yung company. So yun. Ano lang, yung day job na trabaho. Yun lang yung pinaka schedule. Yeah. Ayun, same lang dito. So, kayang-kaya namin siyang hanapan ng way talaga. Yun. sa akin, all goods naman. All Ayun, goods. goods. Nice. Sana all, walang problema, no? Well, totoo naman, lahat naman tayo may mga dinadaan ng struggle. So, but at the end of the day, no, as long as nakako-conquer natin to at gagawa natin ng paraan, di ba? Why not?
Yung sa panaginip natin, parang ano eh, parang para sa lahat to ng ano eh, ng mga tao eh. Yung pwedeng mag-partner o magkaibigan na nag-share sila ng kanilang mga pangarap sa buhay. Ito yun yung sa basag na mundo naman, yung mga kabiguan sa buhay. Na kahit pa paano, andito pa rin, buo pa rin, kahit nabasag na yung mundo. Literal na mundo. Ayun nga, medyo malalim mag-isip to si Kutoy eh, pero siguro definition ko nung panaginip natin, in general yun. Kumbaga, kung ano yung mga goals ng differences ng iba-ibang tao, kumbaga, meron talagang ini-aim tayo eh, kung hanggang maabot natin yun. Kung magiging good ba sa atin or bad. Pero, yun, panaginip natin eh. So, pwedeng magkatotoo siya. So, kumbaga parang 50-50 yan eh. Now, ikaw rin gagawa kasi nung ano mo eh. Kumbaga ng nasa kamay mo, nasa palad mo eh. Kumbaga parang swerte, nasa palad mo pa rin yan eh. 'Di ba? Oo. Parang totoo talaga yung sinasabi nila na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Oo. Na kailangan sipagan mo talaga. So, yun. Pagdating naman sa basag na mundo, medyo ano siya, kung iisipin ng iba nasa negative side pero hindi positive pa rin siya eh. Kumbaga parang binivisualize mo lang na, di ba, basag na mundo nga, anong natira. Pero actually, nandun pa rin eh. Di ba? Sa bandang dulo, pwede pa rin mabuo yun. Kumbaga kahit nagkawatak-watak kayo, kung iisa lang naman ang vision nyo, so pwede siyang maging buo pa rin. So nasa positive side pa rin yung song namin. So, actually, we want to celebrate kahit small wins lang. So, malaki ring bagay yung streams or yung numbers. So, on our Spotify account, we're so grateful na yung first single natin, which is yung Panaginip natin, is 20,000 streams na, no? So, 20,000 streams na. Woo! And counting! Woo! And Salamat dun sa 3,000 listeners natin. yes, No? yes, 3,000. Actually, magpo-4K na. Magpo-4K na. So, talagang for us, aside from those na achievement namin, yung kumbaga nag-increase yung following ng social media likes namin, ganun, or no. Kumbaga parang, para sa amin, parang nakaka-proud din na nare-recognize kami kahit pa paano, no? And it's not that, actually, yung comments ng ibang tao and yung mga simpleng ano lang sa amin na, uy, ang ganda ng music nyo, parang, uy, na-inspire kami, uy, yung mga hugot ng kanta nyo, di ba, ang sarap pakinggan, gano'n, nag-emote, gano'n. So, at saka, abangan nyo din yung next album namin, ako, puro hugot talaga yan. So, sa mga gustong, yung may mga pinagdadaanan, pwedeng yung sound tripan yan, makaka-relate sila. So far ngayon, aside from yung recognition and at saka yung commentary din ng ibang tao. Achievement namin as a band is, etong band na to, it's like a family na rin. Yeah. So, we've bonded together. Ang dami naming bonding, ang daming food trips, no? Yung mga rehearsals namin, kahit puyat, achievement sa amin na masaya kami. Sa ngayon, yung mga plano namin, after nitong mga single namin, ito, yung gagawin namin ngayon, album na. 15 tracks yung gagawin namin. Talagang susulitin namin tong taon na to na mailabas yung 15 na kanta. Na yun, syempre, anuhin tayo ng Panginoon dyan para matulungan tayo mabuo yung 15 tracks. Ayun, yung plano namin, mailabas yun, tapos makapag-inspire pa ng maraming tao. Mga bagong listener. Ayun. Actually, yun naman talaga pinaka goal namin matapos yung album, which is para ma-serve din namin nasa maging siguro magkaroon din ng pinaka goal namin is makakontribute
kumbaga sa OPM. Yun talagang pinaka number one na goal namin. Bukod sa ma-recognize, gusto namin talagang makapag-contribute sa OPM. Kumbaga maalala kami na, uy, sila to. Parang ganun lang. Yun, malaking milestone na para sa amin yun. Kahit isa lang, okay na kami. Basta makapag-contribute kami sa OPM. Masaya na kami dun. So follow-up question is, ano naman, may plano kayo mag-release ng physical CDs, vinyls, or cassette? Ako, syempre, pangarap namin yan. Kahit sino, pangarap yan. Kahit walang plaka na player, kahit walang CD na player, gusto namin magkaroon yan. Parang memorabilia yan eh. Kundi lang sa amin, sa ibang tao na pagka-trip sa tugtugan namin, na magkaroon sila ng copy. Malaking bagay yun. Siyempre, bukod doon, siyempre, maganda magkaroon din kami ng mga merch. Oo, di ba? Oo. Kasi, para mas lumawak yung siguro marketing namin. Tapos, mas ma-recognize talaga kami as a group. So, sa mga nanonood po, kung sinong gusto mag-sponsor, no, pwede. pwede, di ba? Yeah, so reach out nyo lang kami, Melon Dream. Salamat. Nice. Kunin nyo kami. True yan. Tama yung birthday. Grabe naman, lamay talaga. Grabe, hugot, wagas yun. Advice sa mga aspiring, mga nagsisimula pa lang. Siguro practice, saka syempre yung kailangan focus lang sa main influence, and ayun. Practice, saka kung ano yung character na gusto nyong buuin, dapat pala lang focus lang doon. Ako, advice, lalo na sa mga Gen Z. Actually ito, dati ina-advise ko to sa sarili ko. And now, I'm grateful na nagagawa ko na siya ngayon. So, ma-advise ko, put yourself out there. Alam nyo, maraming magagaling na ibang banda, maraming magagaling na ibang singer, na gitarista, na drummer, but if you put yourself out there, if you have the courage na ipakita mo yung talent mo without any hesitation, without any fear, without any doubt, makakamit mo yung pangarap mo. No? Well, even though mga little things, little achievements, little goals. So, put yourself out there at confidence. Ayun. And pananalig din. Have faith. Ayun lang. So, syempre, mas maganda, may faith tayo, para hindi lang puro talent, skill, but sasamahan natin ng, alam mo yun, ng puso. Yun lang. Ako naman siguro ang mapapayo ko, bukod sa talent, character, pinaka number one dyan, attitude. Madaming magagaling, alam mo na, yung kaso yung iba mataas ang ego, meron silang gustong patunayan na hindi naman kailangan, yung mga ganun. So, ang pinakamahalaga, enjoy lang, laging enjoy, tapos maging grateful. Kung nakakatugtog tayo, masaya tayo, ganun. Kasi hindi naman kompetensya talaga yung band eh. Hindi siya kompetensya eh. Kumbaga, kaya kayo gumagawa para recognize sa ibang tao kung ano yung craft na meron kayo. Yun. Sa tingin ko, yun ang medyo ma-advise ko talaga. Ito, pahabol lang sa akin yung sulat lang na sulat. Tuloy-tuloy lang. Kung ano yung nasa puso mo, yun lang yung gawin mo. Kay Shane, kay Starkey. Shoutout kay sa misis ko, si Blessy, and sa baby ko, si baby Gabriel. Mapa, Mapa, nasa TV na ako siya. Anong ulam? Dahil shout out ko lang lahat ng mga followers ko, yung sa families and relatives ko na patuloy na sumusuporta. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat sa amin. So, mga nag-share ng post namin. Kay Kuya Skian, thank you, Reaper Rocker, sa pagsuporta at sa lahat ng mga future followers pa. Woo!
Shoutout dun sa pusa ako. Buntis yun eh. Buntis na. Si Alo ka. Mga anak na yun. Ingat ka dyan. Ako, shout out siguro yung number one fan namin. Yung daughter ko, si Sela. Madalas yun, makikita niyo yun sa mga videos namin. Tapos dun sa wife ko, syempre, tsaka sa ibang daughter ko pa, si Sabana, tsaka si Skyla. Yun. Tsaka parents ko, mas supportive yun sa music eh. Oh. Thank you po. So yun, maraming salamat Melon Dreams sa pag-unlock ng interview at talagang na-appreciate ko at marami ako natutunan sa inyong banda, especially sa mga senior nyo sa experience, no. So hopefully tuloy-tuloy kayo at makapaglabas kayo ng mga bagong musika, no. So looking forward na makita kayo sa mga future gigs. Alright. Let's check out the mosh spots that we could visit for the following days. Alright, so that was all for the video for today, and let me know in the comment sections anong masasabi nyo sa Melon Dreams. Feel free to comment down below, and if you like this video, don't forget to send a thumbs and consider subscribing. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. This is Kian signing off. Rock on, Pilipinas!